dear beloved, Boss Mike, Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat mga kababayan. Yan, mas okay. Para Pilipinas na Pilipinas tayo mga kababayan. Ano? Kahit nasa China tayo, Manila, Pilipinas, Manileño tayo. So eto na mga kababayan ko. Nako, grabe ha. Oo, nawala lang tayo saglit eh. Ang dami nang nangyayari. Si Attorney Yussi Claire Castro mga kababayan, Romes back kay Attorney Trixie Angeles. Grabe. At eto pa mga kababayan ko, Ping Lacson mga kababayan, kinastigo. Oo, ni Rat-Rat. Sino? Si Amy Marcos, mahaba-baba. Naku. Ewan ko mga kababayan, ano ba nangyayari sa inyo dyan sa Pilipinas? Ano? Parang OFW datingan. Anyway, mga kababayan, shoutout po muna sa inyong lahat. Siyempre, nandyan na si Bell, si MC Zambrano, and times si Rino, nandyan na rin. Si Olive Macapagal, si Brenda Borton, Judy, Maring Judy. Sino pa? Si Heidi Pantino, oo, si Papa Ronnie, si Brenda Borton, yan, sa inyo pong lahat. Si Roger Juliano, Rosalie Pujiyama, nandyan na rin. Les Bank, nandyan na rin. Ngayon mga kababayan ko, eto na nga ang nangyari. Grabe. Oo, kanina kasi medyo talagang hindi pwedeng magtagal sa live. Oo, kaya ang nangyari mga kababayan, saglit lang tayo nakapag-live kaninang tanghali kasama si Attorney DJ, no? Si Pinoy Street Lawyer, mga kababayan, yung ating kaibigan na abogado. Ngayon, talakayin na natin to. Oo. Si Attorney Claire hindi yata nagbibiro, mga kababayan. Mukhang tinotoo. Oo, yung sinasabi nga niya na kailangan niya magpa-blatter. Gawa nga ng mga kababayan ni ito binantaan para sa kanya. Binantaan siya na kung sakaling wala na siya sa pagiging tagapagsalita o spokes ng Malacanang, mga kababayan ko, mukhang may gagawing masama yata. O parang ganon. Ano? At eto pa mga kababayan ko, tinotoo na nagpa-blatter na nga sa NBI. Ito pong si Attorney Claire Castro, mga kababayan. Oo. Hindi nagbibiro, kita nyo naman ano. Hindi ho ginagamit yung kanyang posisyon, kundi dumadaan sa proseso yung pong kanyang mga hakbang. Ano po? Hindi katulad kay Digong, mga kababayan ko. Kung si Digong lang yan, mga kababayan, sasabihin yan, wala akong nakita, absuelto. Ganon, ano? Natatandaan nyo pa yung magnetic lifter. Ano po, mga kababayan, mamaya, isingit natin yan. Eto na, puntahan na muna natin si Attorney Claire Castro. Pasok, Attorney Claire. Ano na nangyari? Nagtungo na ho sa NBI ang ating tagapagsalita ng Malacanang. Wala na hong iba, kundi si Attorney Claire Castro. Di po ba? Eto na. Sino ba naman ang hindi pa makakakilala sa kanya? Mga kababayan, kay Attorney Claire Castro, ito isa sa talaga namang paborito na pinanggigilan ng mga DDS, itong kampo at kulto ni Duterte, mga kababayan ko. Gigil na gigil po sila rito. Oo, kay Attorney Claire Castro. Kaya heto na mga kababayan, sa pamamagitan nga ng siguro hindi na nila napapansin yung kanilang mga pinopost na mga sinasabi dahil sa sobrang desperado ba? Ano ba? Sobrang gigil nila? Kung ano-ano na nasasabi, mga kababayan ko, eto na, umabot na ho, na nagkaroon na ng blatter, no? Nagpa-blatter na ang ating butihing tagapagsalita ng Malacanang, walang iba, kung hindi po si Attorney Claire Castro, ang ating Undersecretary Claire Castro, mga kababayan ko. Pakinggan natin at alamin natin kung paano, anong ginawa. Yusek, ano nang nangyari? Pasok! Ngayon, actually, pinaparecord ko lang po, pinireport ko lang po, yung naging Facebook post
ng Luminous by Trixie Cruz Angeles and Amet Paglinawan. Yan po yung yan po yung parang tinatanggi nga ni Attorney Trixie. Gawa nga ng hindi daw susya yung nag-post noon. Pero kasi, sino ba naman ang mag-iisip na hindi si Attorney Trixie yung nag-post noon? Nandun ho yung pangalan di ba? Di ba? Kahit pa may kasama, parang ganito yan, mga kababayan, nag-post ako, halimbawa, Jen Angeles and Mike Cervera, Real Talk. Mga kababayan, iisipin nyo ba na si Jen Angeles yung magpo-post nun? Siyempre, isipin nyo ako kasi ako yung visible lagi sa social media. Hindi po si Jen, di po ba, mga kababayan ko? Ganun po yun. Pero parang tila, pinapalusot nga ng kampo ni Attorney Trixie na hindi daw siya ang nag-post nun. Kung hindi daw yata yung partner niya, something ganon, mga kababayan ko. Kaya nga parang pinagbantaan din si Nyulo, yung ating kasama sa Bingador, kilala nyo naman. Kilala nyo yun, si Nyulo, di ba? Mga kababayan ko pinagbantaan din na ididemanda. Ano daw ho yun, libelous. Pasok daw sa cyber libel yung pagkaka-post ni Nyulo na nagtatanong kung attorney ba talaga to, something ganon. So ngayon, mga kababayan ko, eto na. Siguro ang dapat natutukan ng kampo ni Attorney Trixie, eto na lang ngayon, no? Yung pinapablatter na nga siya ng ating USEC, na si Attorney Claire Castro, dyan na lang, kung ano ang magiging hakbang niya. Ewan ko kung etong si USEC Claire magsasampa o ano pa man, no? Pero tingin ko hindi na. Tingin ko hindi na ho magsasampa, kundi pinablatter lang. Para naman sa ganon, mga kababayan ko, kung sakali po na may mangyari kay Attorney Claire Castro, ay wala pong iba na pwedeng ituro. Kung sino po yung mga di umano'y nagbabanta, mga kababayan. Di ba? Yun po yun. So yun, mga kababayan ko, manood na lang kamo. Di ba, mga kababayan? So ngayon, mga kababayan ko, ang mangyayari nito, tingin ko magiging rin naman, magiging magiging magandang leksyon na lang, Sabi, magkano bayad sa iyo? Bobo, siguro yan, DDS. DDS ka ba, Francis? Magkano bayad sa iyo? DDS nga ito, mga kababayan, nandito ako sa malayong lugar. Puntahan nyo ako rito para makita nyo. So ngayon, mga kababayan ko, yun dapat ang asikasuhin at tutukan ni UC Claire Castro, ay ni Attorney Trixie Angeles. Ay, kaibigan din naman natin yan, mga kababayan. Kaibigan natin yan si Attorney Claire, Attorney Trixie, pare-parehas yan. Eto na, pakinggan natin ulit. Regarding dun sa threats na nailagay nila, ito'y address sa akin. Nako. Sinabi kasi nila na kapag nilaglag ka ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay. Sabi naman, appendix at coccyx. Mga kababayan, ang walang latay, ibig sabihin, laman loob mo lang. Attorney Claire, ang walang latay. Ang ibig sabihin nun, Resulta ng mga pinagagawa mo. So I really have to report this matter because if something happens to me, at least may nakareport po yung mga taong nagpapalutang ng gintong klase mga grave threats. Kita nyo, grave threats, mga kababayan. Tama naman na if ever na may mangyari kay Attorney Claire nga, mga kababayan ko, ganun na nga yan. Di ba? Meron na hong ituturo at meron na ho kagad suspect. Sa kung sakali na may mangyari sa ating tagapagsalita ng Malacanang. Yes po. Sa ngayon po kasi ang bala ko lang ay i-report. Yan. Kung magsasampa man lang ako ng kaso, pag-iisipan ko muna. Ba't kailangan? Yan, mga kababayan ko, maliwanag. Ni-report lang para sigurado, mga kababayan ko, na ang ating UC Claire ay makasigurado na
kung sakali nga na may mangyari sa kanya, meron hong ituturo. Pero pagdating nga po sa demandahan, mga kababayan ko, pag-iisipan po ni Attorney Claire. Sa tingin ko, mga kababayan, hindi na siguro papatulan pa ni Attorney Claire para idemanda pa yung ganon na pagbabanta sa kanya, Ako lang kasing i-report ito para at least nga, kung may mangyari man sa akin, may mga tao silang pwede maimbestigahan. How do you feel now, ma'am, after seeing yung post po? At the time, of course, natakot ka. Kasi hindi ko naman sanay sa death threats. Pero kasi sabihin na appendix mo lang ang walang latay, ibang ibig sabihin nun. Meron itong pagbabanta sa iyong buhay. Correct. So yun yung naramdaman ko. At up to now, yun pa rin yung nararamdaman ko, kaya kailangan ko na mag-report. Kailan po yung post na yan? January 2. Nandiyan pa din po ba? O... Nandyan pa rin po. Kita nyo, hindi pa nga rin inaalis yung post, mga kababayan ko. Ganon, kadesperado na nga. Kasi nga ho, mga kababayan, wala naman makabara kay Attorney Claire. Sino ho ang po pwede na makabara kay Attorney Claire Castro, mga kababayan? Meron ba? Kahit si Sara nga, hindi umuobre. Di ba? Kahit si Roque, hindi makaobra. Kahit sino ho, hindi makaobra. Pagdating lang sa sagutan, mga kababayan. Ma'am, ano po yung mensahe niyo po sa kanila? Sa atin lang naman, kung sinasabi nila may freedom of expression sila. Lahat naman tayo dito ay dapat na ma-exercise ang ating freedom of expression. May limitasyon. Hindi ho, porque may freedom of expression kayo, mga kababayan ko, lahat pwede na. Ano po? At saka pipiliin natin yung mga tao. Kung yung ba ganun din ang ginagawa sa inyo, hindi naman. Ang attorney Claire Castro natin, mga kababayan, kung ano lang din, yung pong mga manggagaling sa Pangulo na mga katwiran, yun lang din naman ang lalabas sa bunganga niyan. Ganun lang ho kasimple. Oo, di ba? At hindi kinakailangan na kung ikaw man ay nag-o-oppose sa sinabi ng isang tao, ikaw ay magbabanta na sa buhay niya. Correct. Hindi po nadadaan ang anumang diskurso sa pagbabanta sa buhay. Yung Correct. pagiging bayolente. Wag nila Ganun kasi sila, Attorney Claire. Di ba? Yung mga DDS na yan, masyadong bayolente. Kapag hindi na makasagot at wala ng argumento, sasabihin ganyan. Pagbabantaan ka, di ba? Ang daming ganyan, death threats, mga kababayan, magme-message pa. Akala naman nila, mga kababayan, papatulan natin sila. Di ba? Yan, mga kababayan, hindi natin papatulan yung mga ganyan na magbabanta kayo ng buhay ng mga tao na malaya din naman katulad ng mga vlogger ninyo na magsalita at mga twiran at sabihin kung ano yung ating mga katwiran sa mga isyu na nangyayari sa lipunan, sa gobyerno at sa mga politiko na mga na mga pinagtatanggol nyo. Ganun lang yun. ang gayahin ang mga idolo nila. Prior to this post, meron po bang may previews na post towards you? Wala akong napansin. Ito lang kasi yung nakita ko. Kung meron man before, hahalungkatin ko. Personally, ang kakilala ko lang naman ay si Atty. Trixie Angeles. Pero yung a certain Ahmed, hindi ko siya kilala personally. Yun lang nga yung sinasabi ko noon pa. Na hindi naman natin kilala kung sino yung Amid di ba? Maaring siguro partner ni Attorney Trixie yun. Pero mga kababayan, hindi rin naman kilala rin ni Attorney Claire Castro kung sino yun. Kahit siguro kayo. Siguro meron ilan sa inyo na nakakakilala. Pero Marites Musni, tayo hindi natin kilala. Oo. Hindi man lang natin nakikita yan sa social media. Di ba mga kababayan? At nagkataon lang, inaako naman yata nitong si Ahmed Pagdinawan yung kanyang post, but it happens kasi na itong Facebook account ay sa kanila pareho nakapangalan. So, Yan. I really have to report on this. Anong background? Yun na nga mga kababayan ko tulad ng sinabi ko kanina. Halimbawa mga kababayan, di ba? Jen and Mike Real Talks. Siyempre mga kababayan, ang inyong iisipin, ako agad yan. Hindi ho si Jen, di ba, mga kababayan? Kaya yan mga kababayan ng problema. At ngayon itinuturo nga yung Amid, di ba, mga kababayan? Nako,
eto na. Oh, pasok. When I made this chucky remark, Hmm. and then ito, sila yung nag-threaten sa akin. Oh, paano ngayon? Attorney Trixie, sumagot ka din na, ba? Oo, sagutin mo itong blatter ni Attorney Claire sa iyo. Mukhang madidihado ka diyan. Oh, kung ako sa iyo, hamunin mo na lang ng debate to. Magdebate kayong dalawa. Total naman si Sara takot na takot kay Attorney Claire makipagdebate. Baka sakali no. Mas matalino ka naman ang dihama kay Sara. Attorney Trixie, ikaw na lang. Oo, sagutin mo na lang. Etong mga pahayag ni UC Claire Castro. Oh, eto na. Mga kababayan, dito na tayo kagad kay Ping Lacson naman. Mga kababayan ko, Diyos ko po. Eto na mga kababayan, mukhang nagkakainitan na ang Amy Marcos at Ping Lacson. Mga kababayan ko, pasok! Pagitan ni Senators Ping Lacson at Amy Marcos sa issue ng umano'y pork sa 2026 budget. Ang latest sa kanilang word war sa agenda report ni Hannah T. Tila may magkakasabunutan pa yatang mga senador. Magkakasabunutan daw. Tabi-tabi ka muna, Marcoleta, ha? Oo. Marcoleta, tabi-tabi ka muna. Oo, kasi magsasabunutan daw eh. Oo, baka madamay ka. Di ba? Delikado, Marcoleta. O, eto na mga kababayan ko. Tuloy! Grabe ito, mga kababayan. Itong gulo sa Senado, ha? Ni Hannah T. Tila may magkakasabunutan pa yatang mga senador. Pinatatahimik kasi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang sino mang walang moral para mamintas daw ng iba. Nako. Yan ay matapos ang maanghang na palitan nila ng salita ni Senator Amy Marcos. Yan na nga. Kasunod ng pahayag ni Lacson na may 2.5 billion worth of soft pork o allocables daw ang senadora sa 2025 budget. Nako, si Amy, mga kababayan. Oo. Base raw ito sa so-called Cabral Files na naglalaman ng mga proponent ng government projects. Nako. Inihayag ng senadora na hindi raw napondohan ng mga proyektong ni-request niya nitong nakaraang taon. Alam nyo, si Amy nagiging chismosa na, no? Kaya marami nang naiinis dito eh. Di ba nung nakaraang araw, mga kababayan, meron hong siniwalat na naman at chinismis tong si Amy. Ito daw 3 senador, mga kababayan, sasampahan na raw ng kaso at ikukulong na daw, mga kababayan. Ano? Mga kababayan ko, siguro alam nyo naman yun, ano? Ngayon mga kababayan itinanggi rin ni Crispin Remulla yun eh. Sabi ni Crispin, ewan ko kung saan niya nakukuha yung ganyang balita niya. Wala naman akong alam kung ano yung mga sinasabi niya. Ngayon eto na naman. Nakahanap na naman ng isang kaaway itong si Amy Marcos. Na tila ba gumagawa na naman ng issue, gumagawa ng chismis. Alam nyo, si Amy, naging ugaling DDS. Para bang, alam nyo yun, mapansin lang siya, gagawa na ho ng mga kung ano-anong issue. Ano po? Tulad niya mga kababayan ko, di ba? Sabi, uhulihin na yan si Villanueva, si Ramon Revilla, at saka si Jinggoy Estrada. Mga kababayan, ikukulong na yan, ngayon, mga kababayan, itinanggi ho ng ombudsman. Di napahiya si Amy, mga kababayan. Eto na naman, mga kababayan ko. Nang isumite raw ni Senator Amy sa DPWH ang kanyang wish list, kalaunay inilugar ito sa FLR o for later release na budget items. Buwelta ni Marcos kay Lacson. Zero raw ang natanggap nila ng mga kaalyado niya sa minority na sina Senators Bongo, Bato de la Rosa at Robin Padilla. Mukhang nanggigigil daw si Lacson sa kanya at baka makipagsabunutan daw ito at kung sakali talo raw siya kay Lacson. Agarang ipinaalala. Grabe naman makikipagsabunutan. Alam niyo yung mga bagay na lagi kong sinasabi, gagawa sila ng senaryo sa utak nila, lalabas nila sa bunganga nila, pero wala namang kaalam-alam yung taong pinatutungkulan nila at sinama nila sa proseso ng paggawa ng kwento sa utak nila. Ano po? Ganito ho si Amy, at ang mga DDS.
Kaya nga mga kababayan, hawang-hawa na ho ito eh. Hawang-hawa na ho. Ito nga nagngangalang Aimee Marcos, mga kababayan ko. Kita nyo, walang kaalam-alam. ni Lacson na kailangang mag-reflect muna sa sarili bago mamintas ng iba. Yan. Una na kasing sinabi ng Blue Ribbon Chair na tila maingay daw si Senator Aimee pagdating sa di umano'y pork sa 2026 budget. Pero may allocation pala sa kanya noong 2025. Grabe. Kaya siguro nag-iingay kasi nung 2025, hindi nag-ingay, may allocation pala sa kanya. Mga kababayan ko. Tapos ngayon, siguro ngayon, wala na. Kaya ngayon, nag-iingay siya. Ano po, mga kababayan ko? Kaya kita nyo mga kababayan, itong ginagawa ni Manang Aimee, talagang pinutol niya yung pusod na namamagitan sa kanilang dalawa ng ading niya si Pangulong Bongbong. Kita nyo, kinasal yung anak niya na kamukhang-kamukha nung Mayor Lacson, na naging governor ng Ilocos Norte. Tapos po mga kababayan, hindi ho dumalo. Hindi ho dumalo. Ito pong Pangulong Bongbong at ang First Lady. Grabe no mga kababayan ko. Mas syempre, sabi na lang ng Malacanang na may inuna dahil matagal na daw naka-schedule yon. Pero mga kababayan ko, kapatid yan eh. Di ba? Kapatid eh. Ang anak ng kapatid, pamangkin, mga kababayan. Initsapwera ng Pangulo. So sa mga katuwid mga kababayan, talagang nagsunugan ho ng pusod itong mga ito eh. Oo. Yung pusod nilang namamagitan bilang magkapatid, wala na mga kababayan. Hindi rin daw ni-raise ng senadora sa BICAM ang mga issue niya sa pork kahit miyembro siya nito. Hindi mo pala ni-raise eh. Kahit membro ka. Ngayon, nagngangal-ngal ka sa social media, sa media, na ganyan. Kung ano-anong mga inventong mga kwento, yung pinagsasabi mo. Na ngayon mga kababayan ko, naglilikha ng kaguluhan diyan po sa Senado. Naging present pa raw ang presidential sister sa mga ayuda distribution last year. Kahit nilalabel niya raw ngayon ang financial aid na MAIFIP at AIX. Di ba nagtataka mga kababayan ko? Ito hong mga kasama ni Aimee, bahid na bahid ng mga korupsyon eh. Bakit kaya ito tahimik sa mga kasama nito? Tulad ho niya si Villar, ano po? Ang dami hong mga issue ng korupsyon yan. Di ba? Tulad niyan si Marcoleta. Tignan niyo mga kababayan, pati ho yung kanyang Salen at Sose ay tinarantado pa. At ganun din mga kababayan, yung pong kanyang pangako na itong si Marcoleta nakakampi ni Sara, ni Aimee at saka ni Sara, na nangako ng 2,000 pababa ay libre ng kuryente natin, hanggang ngayon wala pa. Kita nyo mga kababayan ko? Tapos po mga kababayan ko, ay nandyan sila Bato, sila Bongo, di ba? At yung mga Cayetano, halos lahat yan mga kababayan, may issue ng mga kababayan, ng pangungurakot sa gobyerno. Tulad niyan si Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, mga kababayan ko. Bakit tahimik etong Aimee Marcos pagdating po dyan sa mga kasama niyang mga merong mga issue na na nampagnanakaw? Ewan ko na lang, Aimee. Bilang soft pork. Kalaunay nagpost na lang si Marcos ng isang litrato niyang nagpapaparlor at sinabing kita nyo, mga kababayan, no? Wala na yata itong magawa sa pera. Lagi na lang magpa-parlor at saksak ng mga chemical sa pagmumukha niya. dun ka sa faraway. Una nang ipinaratang ni Senator Aimee na ang soft pork sa 2026 budget, gaya ng mga ayuda, ay maaaring magamit umano para sa panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero kalaunay, itinanggi na ito ng ilang senador dahil hindi naman daw kailanman na pag-usapan sa budget process ang impeachment ng bise. Pinasinungalingan na rin ni Lacson ang pahayag ni Marcos na bawal daw pag-usapan sa Blue Ribbon Committee ang anumang ugnayan ni former House Speaker Martin Romualdez sa Ito na naman si Speaker, mga kababayan ko, sa totoo lang. Ang laking bagay nito si Speaker talaga na nakakababa ng ni Presidente.
dapat ito, mawala na talaga to eh. Tuloy. Control scandal dahil never naman daw sumipot sa pagdinig si Marcos. Yun naman pala. Sabi ni Lacson, the best response to nonsense is silence. Pero huli niyang hirit, baka raw gustong mag-apply ni Senator Amy bilang miyaw-miyaw ng Senado. Para sa Ayun lang, mga kababayan ko. Baka daw, mga kababayan mag-apply ng miyaw-miyaw. Gagayahin mga kababayan yung libiste. Our beloved Boss Mike Cervera.